Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. Ano na sila, ano? As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, I'm calling the session to order. Roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark Aris Pilwansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Honorable Aris Emmanuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Montealto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Linatok, Honorable Nonato Armonfero, Honorable Virgilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Kathleen Briones to lead our invocation. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng aming Panginoong si Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa isa na namang magandang araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Patawarin niyo po kami sa mga naisip, nasabi o nagawa na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Tulungan ninyo kami at bigyan ng kalakasang magawa lamang ang mga bagay na karapat-dapat at magbibigay karangalan sa iyong pangalan. Humihingi po kami ng karunungan at katuwiran upang magampanan namin ng maayos ang mga tungkuling pinagkatiwala ninyo sa amin. Ganon din ang kalusugan ng pangangatawan at kaisipan. Kasama sa pagkatakot sa inyo na siyang maglalayo sa amin sa kasamaan at kapahamakan. Panginoon, pagpalain po ninyo kami at ingatan. Hayaan ninyong makasunod ang lungsod ng Lipa sa magandang plano at panukala ninyo sa amin. Dalangin naming umiral ang pagkakaisa, manaig ang kababaang loob at kagustuhang iangat ang interes ng bayan. Samahan po ninyo kami, Banal na Espiritu, na maging matagumpay at kasiyasiya. Hindi lamang ang okasyon ito, kundi pati ang aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri at pagsasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. May we likewise request the Honorable Kathleen Briones to lead the singing of the national anthem. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat, and we would like to acknowledge the presence of our Bastap Vendors Association. Narito rin po sila ngayon. The Honorable si Konkon. Ayan. Reading of the minutes of the preceding session, the Honorable Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Considering that we all have copies of the minutes of the previous session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Ordinance and resolution for second reading. The Honorable Joel Pua is recognized.
Good morning po, Mr. Chair, at good morning din po sa ating mga bisita ngayong araw na to. May I ask the Secretary to read the committee report? Mr. Secretary, please read the committee report. Committee on Housing and Land Utilization. Subject, referral, reclass 2013-00404. Number 1, reclassification request from residential to commercial use of Mr. Robert A. Gunda of the property with an area of 109 square meters, registered under the name of spouses Jose Damaso Lazo Naungayan and Edna Naungayan, covered by TCT number 07222011006345, lot number 1, located at Barangay Sico, forwarded to the SP through the City Vice Mayor by the City Administrator and by authority of the City Mayor. Recommendation. Findings. The Office of the CPD also certified that subject property owned by spouses Jose Damaso Lazo Naungayan and Edna F. Naungayan with an area of 109 square meters located at Barangay Sico, Lipa City, covered by TCT number 072-2011-006345, lot number 1, is within the residential and/or built-up area according to the approved comprehensive land use plan and revised zoning ordinance of the city. Recommendation. This committee to which this matter was referred recommends to this august body the passage of an ordinance reclassifying the property owned by spouses Jose Damaso Lazo Naungayan and Edna Naungayan with an area of 109 square meters covered by TCT number 072-2011-006345, lot number 1, located at Barangay Sico, Lipa City, from residential use into commercial use. Motion, I move for the adoption of the committee report. discussion, objection, hearing none, committee report number 3 is hereby approved. Next committee report, Committee on Economic Affairs, the Honorable Patsy Lebiste is recognized. Mr. Chairman, at sa lahat po ng aking mga kasamang konsihal, sa lahat po ng nandito, magandang umaga po sa inyo po lahat. May I request the Secretary to read the committee report. Mr. Secretary, please read the committee report. Committee Report Number Economic 2014-001. Barangay Ordinance number 1-2014 ng Barangay 5 regarding the rules and regulations to be followed inside the Lipa City Night Market for review. This committee recommends to this august body the passage of an ordinance regulating the operation of the Lipa City Night Market, which is herewith attached. Motion, Yes, I move for the adoption of the committee report. discussion. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Mr. Chair, may I request for that? Mr. Secretary, all members of the Sangguniang have a copy of the draft ordinance? Yes. I'm declaring a 1-minute recess for our members of the Sangguniang to look for the copy of the said draft ordinance. The Honorable Lebiste is recognized. Ha? Mr. Chairman, with the committee report is the draft ordinance regulating the operation of the Lipa City Night Market. So, any discussion? The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Una-una po, binabati ko po ang author na si Honorable Don Linatok at si co-author ang ating pong Tita Patsy Leviste for creating this ordinance regarding the operation of the Lipa City Night Market.
ito po kasing guidelines na ito ay the existing guidelines. So maigi na rin po na ito po ay naka-black and white dito po sa atin pong ordinansa. I-confirm ko lamang po, as to the night market site, P. Torres from the corner of CM Recto Avenue to V. Malabanan Street and A. Mabini Street, ito po yung existing na site po ng night market. Yes. Was there any discussion po regarding the extension po o pagpaparami po nito? Di na doon na lang sa P. Torres. Alright. Dito po sa Section 5, Lipa City Night Market Vendors, any bona fide resident of Lipa City who is of legal age may apply for a slot at the night market. No vendor applicant shall be entitled to more than one slot. Paano po kaya yung situation ng mga existing na po na meron pong existing na slots? Do they have to undergo po ng panibagong application or yung pong existing na I think 143 kung hindi po ako nagkakamali or 100 something na legally entitled to the slots na meron po sila, do they have to reapply, parang ganun po, or yung pong kanila na pong existing ay i-honor na rin po? Yeah. Mag-re-apply sila ulit para masala natin yung legal na night market vendors. Kasi Opo. as of now, I think maraming hindi yung dating yung legal na night market vendors. So sasalain natin with this new Ordinance po yeah, natin. with the new ordinance. Opo. Pero tama po ba ang interpretation ko na kung sakali naman po na sila po ay pasok dito po sa atin pong mga criteria na to, they will have priority dun po sa application considering that they are existing na po sila. So existing night market vendors at the time of the approval of the ordinance shall renew their membership by submitting the aforementioned requirements as well as a copy of the special mayor's permit issued to them. So parang renewal lang po ang kanila, sila pa rin po ang priority Yes, dito. for as long as ang ano natin, basta tagali pa sila. Opo. Insofar as the fees are concerned naman po, nagdagdag po ba tayo ng fees or ito na rin po yung existing po natin? Pareho pa rin. As is yun. As is po. Oo. And then, for the maintenance of peace and order, Philippine National Police, and do we still utilize yung pong night market task force or yung panggabi po na parang task force po natin ng ating pong SIPOS? SIPOS will be the one who will oversee the peace and order. So kung kasama po natin si SIPOS, I would recommend that we also At saka ang kapulisan, kasama na rin natin. opo. We also include as letter C dito po sa maintenance of peace and order, the City Public Order and Safety Office, the Office of the City Public Order and Safety. Yan. As letter C po. And pwede po bang dito po sa Section 11, under the penalty provision natin, violation of any of the provisions of this code shall be penalized by the following administrative fines. Pwede po bang before natin sila bigyan ng first offense, that we inform them in writing of their violation and give them 10 days to correct the violation. Tapos kapag po hindi na po nila kinorect within 10 days, saka po natin sila patawan ng fine na 500 pesos. Depende na po yun doon sa magiging desisyon ng i-create natin na committee. Because that's why we created the Past City Night Market Committee. Opo. Ang habol ko lang po kasi dun sa written information, parang yun din po kasi ang normally po nating requirement for due process. Pag po meron tayo nakikitang penalty, that they be informed of the violation that they have incurred. So, if possible po, to serve as guideline also to the committee na i-indicate din po natin na should there be any violation, a written letter shall be given to them informing them of their violation and giving them 10 days to correct yung kanilang violation. And Okay. failure to do so will subject them to the first, second, and third offense. Okay. Okay lang po.
No further question. Salamat po, and I will move for the appropriate amendments. Any further discussion? The Honorable Katipon is recognized. Yan gawin parang amendment ng ordinance ng included in the traffic. Tanda ho kasi yan ang nung panahon ho ni Mayor Gosos, nagkaroon ho tayo ng amendment ng traffic. Doon ho sa amendment ng traffic, napa-include ho doon yung magkaroon ho ng night market. Ang purpose ho ng night market, para lahat ho ng mga magtitinda sa buong nasasakupan ho ng kabayanan, yun ho si Recto, Kalipulaco, kung saan man ho, na nagkalat ho doon ng magtitinda, iisahin na at ilalagay ho sa Pitores para ho magkaroon ho ng malinis na kapaligiran ng atin hong bayan. Ito gahong ating ginawa hong itong ordinansa ay amendment ho doon sa naging ordinansa ho namin noong panahon hong 2007, pakiwari ko. The Honorable Linatok is recognized. Ito po ay hindi amendment. This is a consolidation of all the ordinances regarding the control and operation, implementation of the rules and regulations regarding the night market. Ito po ay kaya natin minarapat para hindi po tayo napakaraming hinahawakan na resolusyon at ordinansa pagka tayo po ay nagka-committee hearing na may kanya-kanya pong version. So ito po ay kinonsolidate na natin at idinagdag po natin dito yung Night Market Committee who shall govern the operation and maintenance of the night market in the city of Lipa. Kasi mas siguro nga maganda yan kung nakita ho nyo ngayon ang bayan ng Lipa, lusod ng Lipa, ang kabayanan sa gabi, nagkalat na ho ulit ang mga vendor, yung mga kariton na hindi na rin ho ulit natin makontrol. At ito na nga ho isang cost ng traffic na lagi dinadahilan ho natin mga traffic kung ano-ano ho naisipan natin eksperimento. Pero paano ho na natin ito ngayon na lumobo na uli ang magtitinda doon sa may Pitores Street na yon, yung kahabangay ng CM Recto. Paano ho ulit kung may bilang ho itong na ating night market na ito? Paano ho natin masasawata pa yung mga bulanting ayan ulit? The Honorable Linatok is recognized. Yan pong bagay na yan ay pinag-usapan during the committee hearing na to implement the intention of the ordinance, that is to clear the whole of CM Recto. So dahil nga po ngayon ay nagkakaturuan at walang maituro kung sino yung pinaka-head ng night market who shall implement all the rules, kaya po talagang nagkaroon po ng ganyang problema. Kaya po ngayon ay sineset po natin na magkaroon ng kaayusan. Kaya po ang City Cooperatives Office who shall be the co-chairman if in case the mayor or the city administrator will not be available, the Department of Cooperatives shall be the one to study all these problems and implement the original intention, that is to clear the whole of CM Recto and to concentrate all these vendors in the streets of CM Recto along B. Malabanan and A. Mabini Street. So, last question. Kasi doon sa mga night market vendors ho ngayon, nagpuntaan ho dito yan at sila ho ay nagkaroon ng question about doon sa pagpapatigil na sila gumamit ng gasol. Inalisan din ho sila ng ilaw at baka daw ho cost ng sunog. Ano hong napagkayarihan ho nyo sa ordinansa? Doon ho sa inyong public hearing o committee hearing, ibabalik na ho ulit yung gasol at hindi na ho bawal? Dahil ho kanilang ginagamit sa ngayong uling. Doon ho sa... Tungkol dyan, ang una-una na napag-usapan na namin sa committee hearing yung tungkol sa gasol. So some of them, wala ng gasol, inaano na namin ng mga uling. Pero i-regulate nila yung paggamit ng gasol na yon doon sa may harap na lang sila. Hindi sila sa bandang loob mag-ano ng gasol. Sige, thank you po. Any further discussion? The Honorable Aris Mendoza is recognized.
Magandang umaga ho sa atin pong vice sa lahat po ng mga kasama ho natin na nandito ngayong umagang ito. Kasi naalala ko, magandang umaga ho, Tita Patsy. Naalala ko po nung una na meron pong move po noon na i-transfer na po ang night market sa ibang lugar at alisin na po doon sa kahabaan ng Pitores na nasasakop po ng Barangay 5. Ngayon po ay sa pagkakreate po natin ng ordinansang ito ay ang ibig sabihin ho baga ay permanente na ho ang atin pong night market doon sa Hindi. lugar Ang po na yun. Barangay 5 pumayag na temporarily hanggang hindi tayo nakakakuha nung parang permanent place for the night market. Doon muna sila sa Barangay 5. With meron silang susundin na regulation like yung mga gasol nga at ang kanilang ilaw na ngayon ay battery operated na. Hindi na sila maglalagay ng mga bombilya na mga kuryente doon sa mga mga magkakabit ng Nakatap po. illegal Tapping. Oo. Aha. So, ito po'y temporary rin lamang po in nature ang atin pong night market doon. So, in the near future po ay magkakameron pa rin ho ng transfer po. Yun po ang ibig Yes, sabihin. si Mayor meron siyang iniisip na lugar para magkaroon ng ng permanent place for the night market. Aha. Doon But, yes, Tita. Pero ito tatagal pa rin naman din sila eh. So, hindi po ho sa malapit na panahon ang ibig nyo sabihin na ililipat po. Mga 2 years pa siguro. Aha. So, sa ngayon po ay ilan po kaya ang mga vendors po natin na nandoon, lahat ga po ng nakapwesto ngayon ay nakaregister po? Hindi. Marami nga illegal. Kaya nga itong committee sasalain nila with the help of the barangay captain of ng Barangay 5 at ang association ng night market. Sila nakakaalam kung sino talaga yung mga legal. Magtutulungan na sila. Doon nga po ang aking tanong, kung meron pong mga illegal ho na nakalagay ngayon doon, papaano po sila nakapagtayo nang sila po ay walang permit? Ito baga ho ay bibigyan na rin ho natin ng permit dahil nakatayo na diyan. Kung ilang buwan ho silang nakalagay diyan, pumayag po ang mga tunay na miyembro ng ating Night Market Vendors Association na makapaglagay ho yung mga iyan diyan. Kasi po, hindi po malalagay naman yung mga ibang pwesto kung wala rin pong approval ng Night Market Vendors Association, kung wala rin hong approval ng mga namamahala po sa ngayon ng atin pong night market. The Honorable Linatok is recognized. Yan nga po yung mga problema kung bakit tayo nag-come up ng ganitong ordinansa. Dahil ang punot dulo po doon sa committee hearing natin na ginawa, ang punot dulo ay yung kawalan ng isang departamento na may mandato para siyang mag-implement ng mga tamang polisiya at magrekomenda ng mga dapat na sundin dyan sa night market natin na yan. Kung kaya nga po dumating yung punto na talagang lumobo po yan hanggang sa meron ng mga nasa ibang mga karsada na night market na rin sila in their own rights. Ano po? At ito nga po ay ating sasalain sa magitan ng creation ng committee na ito na kung saan ang i-maintain po natin ay yung lahat ng legal. So maliwanag po yun dahil meron din pong mga umattend during the committee hearing na talagang yung tinatawag nating bolante or illegal night market vendors na hindi ka miyembro noong kooperatiba. So sa ngayon po, ang ating nire-recognize lamang ay ang lahat ng miyembro at registered doon sa cooperative ng night market. So, walang samaan ng loob. Lahat po nung madi-displace dahil sila illegally operating ay titigil po. Pero, ang mag-i-implement na po noon ay yung night market committee. Kaya po kung makikita nyo sa night market committee, kumpleto po ito. The chairman shall be the city mayor and or the city administrator. And then the vice chairman is the city cooperative officer.
who shall be in charge also of the secretariat and all the records, dahil ito isang kooperatiba. And then the members, the City Health Office for the sanitation, City Permits and Licenses Office for their mayor's permit and all other requirements. The City Public Peace and Order Safety to maintain peace and order with the help of the Philippine National Police and Bureau of Fire Protection, a representative of the Night Market Vendors Cooperative, and a representative of the Barangay 5. Hindi po kapitan kaagad, kundi kung sino halimbawa yung kanilang maging official representative doon sa Night Market Committee. Kaya ko nabuksan po nga yung mga bagay niyan ay kasi nga po alam kong ang magiging priority po talaga ng pagbibigay ng pwesto ay yung mga registered talaga at yung mga legal. Pero considering na rin naman na nakatayo ang mga ibang pwesto diyan, baka naman pwedeng sila ang i-second priority natin kasi baka mamaya meron pang iba pang mag-a-apply ay siya pang mauuna ay samantalang konsiderasyon na rin ang ating ibibigay doon sa mga nakatayo para kung sakasakaling magdadagdag pa rin ang night market vendors ay magdadagdag pa rin ng mga ilang pwesto sa mga mabubuksan kasi aayusin na naman nila yan, ay palagay ko'y dapat i-second priority na rin natin itong mga nakapwesto na. At syempre, kung papayag pa rin ang mga, yun po ang aking susunod na katanungan, kung yung mga establishment within the area na natatakloban nila ay hanggang ngayon ay pumapayag pa rin. Kasi nung una po, bago natatandaan ko, bago gawin ang ordinansa tungkol sa night market, ay pinatawag na rin yung mga nasa gilid, yung mga mismong may-ari ng mga pwesto doon at sila naman ay pumayag. Dahil sa pagtatayo ng night market, ganyan ka rin po ang nangyari ngayon sa bago natin i-create itong ordinansang ito. Sa atin mga nakaraang na committee hearing ay talaga pong pati ang Barangay 5, pamunuan ng Barangay 5 ay against the presence. But dahil nga po wala tayong mapaglagyan pa na paglilipatan nila and yan naman nga po ay hanap buhay, kaya nga po ay ilalagay natin sa tama. Dahil kung ilalagay po natin talaga dun sa original na bilang ay wala pa hong 50, kung di ako nagkakamali, 47 ang original natin dyan. Nung ganawa po itong cooperative during the time of Mayor Gozos, if I'm not mistaken, during the term of Ma'am Divine Simangan, na ito'y naging cooperative, ay dyan ho siya naging lumobo, na naging 200 plus na po tayo ngayon. So kung i-accommodate pa uli natin, baka kukulangin na yung ating mga streets, at mas, kasi pagka in-accommodate po talaga natin sila, ay dyan na ho tayo lalong mas magkakaroon ng problema. Dahil yung bilang ngayon ay nahihirapan tayong ihanap ng lugar na sila magkakasya. Pag binigyan sila natin ng, kasi mahirap pong bigyan ng pag-asa kaagad na sila'y second priority. Dahil nga po sila'y illegal at hindi naman sila talaga dapat nagtitinda doon, ay di sila ho ay as per our committee hearing ay sila ay alam na nila na sila ay aalis at maghahanap na ng ibang hanap buhay dahil lilinisin din po talaga yung ating mga karsadang yan. So sa halip na bigyan natin sila ng false hope in the near future ay sila na ay mag-engage na sa iba. Ang akin lamang naman po, Mr. Chairman, ay if ever na magkakameron ng expansion uli or if ever na magdadagdag po uli, sana po ay makuha na rin ang mga pangalan nila at nang sila naman na unang tawagin kung sila ay gusto pa rin nila maglagay. Ang sa akin nga lamang ay sa kadahilanan na sila ay naandiyan na rin ngayon at pinayagan na rin kahit pa illegal. Yun na nga lamang, itatama rin natin at gagawin din natin silang legal kung sakasakali lamang na magkakameron ng another expansion. Mr. Chairman, ang pangalawa po ay yung narinig ko po kanina na sinabi po ni Consala Concon, ang atin pong first offense kaagad nga ho dito ay ang nakalagay po ay 500 pesos kaagad.
Siguro po, kung papayagan din nga po na maamendahan, sana po yung warning po muna ang atin pong first offense. At pagka ho, napadalahan ho ng mga sulat, gumawa pa rin po sila uli ng pangalawang offense, ay saka na lamang po natin lagyan ng penalty para naman po, kumbaga stern warning ang atin pong ibigay sa atin pong mga magtitinda doon. And Mr. Chairman, ang nakalagay po lamang din dito sa ating ordinance ay ang imposition po ng fees para ho sa mga business taxes, mayor's permit, garbage fee, sanitary fee, business plate, occupational fee. Ang total ho ay umaabot na rin ho ng 600, ranging from 695 to 1,195. May in-increase ka po dun sa mga datihan natin na binabayaran ng ating mga magtitinda diyan o wala pong changes kahit po piso? Mr. Chair, ito po ay base pa rin sa dati nating ordinansa na ipinapurbahan na noong 2007 pa. At ang sabi ko nga po kanina, ang tanging binago natin dito ay yung pagkakaroon ng night market committee at saka yung pag-i-state na yung night market site is temporary in nature. Okay po. Salamat po. Ang huli na lamang po ay ito gawin pagka nagkameron ng IRR ay dadaan po uli sa atin ang guidelines po na ise-set up po ng komitibang ito. So ito i-ratify muli ng Sangguniang Panlunsod. Opo. Okay po, i-ratify po ulit. Salamat po, Mr. Chairman. The Honorable Raul Monte Alto is recognized. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito pong kaya po natin nagawa itong ordinansang ito ay dahil po sa request ng Barangay 5. Hindi po ba, Ma'am Councilor Libiste? Yeah. Opo. At hindi lang po Barangay 5, kundi ho pati ho yung mga police, yung fire department, yung mga national police, lahat po yan, pati po yung mga cooperative mismo. Opo. Ano po yung, kasi po sa title ng ating pina-aprubahan committee report, ito ay pina-aprubahan natin ang ordinansa ng Barangay 5. Pero ang ginawa po natin at ang pina-apruba natin talaga ay ang amended ordinance ng Sangguniang Panglungsod para po sa night market. Yung po bang lahat ng kagustuhan ng Barangay 5 ay nakapaloob na dito sa ordinansang ito na ating pina-apruban ngayon? Mr. Chair, ito po ay kasang-ayon sa lahat ng ordinansang meron tayo dito at yun pong mga ipapatupad pang mga detalye ay magiging nakapaloob na. Ang usapan po namin sa committee hearing, pati yung ordinansa nila ay ibabalik sa kanila dahil meron pong mga gray areas at mga dapat na i-reconsider. Kaya po ang mangyayari, yun ay pag-aaralin nila muli at pagka nabuo na ho yung nag-commence na yung pag-function ng Night Market Committee, doon na sila mag-propose ng kanilang ordinansa at yung Night Market Committee ang siyang mag-propose, mag-endorse sa ating sa sanggunian po. Okay, sa palagay niyo po ba kaya ay ang Barangay 5 ay pumapayag na dito sa, at nabasa na po ba ng draft ordinance ng Barangay 5 itong ating inilagay dito? Kasi po, nakikita ko wala man lamang na provision na dun sa request ng Barangay 5 na napalagay dito sa ating ordinance. Wala po talaga dahil kagaya po nabanggit ko kanina, yung kanilang ordinansa na mga nakasaad dun sa kanilang provisions ay ibinabalik po muli natin sa kanila. And by the time na maayos na nila yon, pati nga po yung zoning ay magiging function po yan noong Night Market Committee. At lahat ng gustong mangyari ng Barangay 5, doon po nila ngayon yan padadaanin sa Night Market Committee. Para pati po yung mismong implementing department natin ay kasang-ayon ng lahat ng mga gusto na mangyari ng pamunuan ng Barangay 5. Okay, well taken. Alam niyo po, napakaganda na ginagawa natin ngayon na nire-regulate na natin ang night market. Ano po?
At ang akin lang pong napapansin talaga na sinabi rin ni Konsehal Bibong Mendoza kanina ay kahit po tayo ngayon may night market, ay napakarami pa pong vendors ang nandyan sa CM Recto. Which is yan po ang ating naging purpose noon. Kaya po ating pinayagan noon na maitayo ang night market para po magluag yung CM Recto. Pero ngayon po ay nagkalat na ang mga vendors diyan, mga illegal vendors, lalo na po sa gabi. So sana po ay isama natin sa pagre-regulate muli at bigyan ng tamang pansin ang mga vendors nandyan sa CM Recto para maging lalong successful itong ating night market. At tayo po ay nagpaplano na magkaroon ng pay parking dyan po sa ating palengke. Napakalaki pong bagay ang magagawa na itong night market na ito para po maging successful itong ating magiging pay parking. Sapagkat napakadami pong gustong pumunta dyan sa night market, ang problema po ay walang mga parkingan sa gabi. Yan po ang malaking problema. Kaya naman po kung matatayo ang ating pay parking, ay tama-tama po na yung mga gustong pumunta sa night market ay meron na pong malaking pay parking na pupuntahan nila diyan sa palengke. Ano po? So, yun lang po. Sana po ay itong night market na ito ay lalong magpahusay dyan po sa ating CM Recto. Mawala po na yung mga illegal vendors na napakapangit naman pong tingnan dyan sa CM Recto. Salamat po. Any further discussion? The Honorable Makasaet is recognized. Magandang umaga po sa ating presiding officer, to our chairwoman. Konsala, I would just like to propose po, although I have already talked to one of your committee members regarding po dun sa inclusion, dun sa ating night market committee ng ating pong Senro office para po dun sa kalinisan naman po ng ating. Okay, thank you po. Then as regards po, siguro po bilang rin pong ABC President, I just want to make this to make known to this august body dun po sa mga naging aksyon ng ating pong Barangay 5 Chairwoman, si Kapitana Milet, regarding po dun sa immediate implementation na nakapagbawal po ng gasol. So sa akin naman po kasi ay sa tingin ko wala po naman naging violation dun sa kanyang pagbabawal noon dahil she's acting under exigent circumstance kasi she acted nung pong mga nakarang araw kasi may sumabog na gasol doon na syempre bilang kapitana ng kanilang barangay ay hindi naman pwedeng pabayaan na may mangyari pa dun sa mga susunod ho. So although nagkataon lamang po na kasama dun sa nakasulat dun po sa ating proposed ordinance, Konsehala Concon, yung pagbabawal ng gasol, ay inimplement din niya. Ito po sa kadahilanan lamang na meron sumabog na gasol doon. Then, I agree lamang po, I just want to express my agreement with the committee chair regarding po dun sa establishment natin ng Night Market Committee. That being po na, gaya nga po ng sinabi mga problema ng ating mga kagalang-galang na konsehal po kanina na sa problema ng dahil ako'y nabigyan din na pagkakataon minsan na magpatakbo ng ating night market na nakita natin yung problema na napakarami nga ng mga bolante na ngayon po na nagkakalat po dito sa ating bayan. But then again, that's the reason why we are establishing po yung ating night market committee. Unang-una po kasi sa lahat naman ng proseso, gaya nga sinabi ni Consel Raul, napakaganda ng panimulain sa pagpapatayo natin ng isang night market committee. Kasi sa isang proseso, ay unang-unang dapat na gawin natin ay ang pagtatag ng isang komitiba. Pangalawa ay ang pag-identify kung sino po ba ang mga nararapat muna na ilagay dito sa ating night market. Kanina napakinig ko na pinagdidiskusyonan. Meron yung mga hindi tagalipa, merong mga tagalipa. Tama po ang ating Konsehala Pachi, ang ating pong chairwoman na mga tagalipa po ang ating priority. And then I also agree with Konsehal Bibong na sinabi niya kanina na kung sakasakaling magdadagdag tayo ng mga tao na ilalagay dito sa ating night market, if our place permits us to do so, kung kasya pa, yun naman kung kasya pa, ay syempre ang ating ipaprioridad naman ay yung mga nakikita na natin nandoon. But then again, ay nandito po at nandyan na naman ang ating pong pagtitimbang sa kayusan at sa pagbibigay ng karayaan doon po sa ating mga tao dito sa ating bayan. Pero syempre ito'y dapat maintindihan ng ating mga kababayan na syempre sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bayan
ay kailangan ho'y napapanatili natin ang kaayusan dahil dito ho magsisimula ang problema natin sa peace and order. Nandiyan ho si Consel Joel Pua na pag ito'y dumami ang mga bulante at hindi ho natin makontrol, kaya ho nagkakasundo sa pagtatayo ng ating night market committee at pagre-regulate nito ay para ho mapigilan na natin at hindi na hintayin pa na magkaroon ng problema doon po sa pagdumami pa ang ating mga bulante. Then as regards to this privatization na nung ating night market na nabanggit nga ho kanina ni Konsehal Apache, ako'y nabigyan din ho kasi ako ng pagkakataon dahil nga ako'y dating naghawak ng ating night market ay dati ho'y napag-usapan na ating hong ililipat ang ating hong night market. Pero syempre ho, ating din hong kailangan consider, although hindi ho nawawala sa ating hong mga nanunungkulan, na ang iniisip naman ho natin diyan, kaya naman ho pumayag din ang Barangay 5 nung ating hong kinausap, ay ang kanila naman hong tinatarget ay ang mampanatili ang kaayusan at walang mangyayari na kung anumang masama dito po sa ating night market committee dahil kita naman ho natin na napakalaki na itutulong ito sa ating mga kababayan. Mas magandang magbenta na sila kaysa naman ho magnakaw o ma-involve sa problema ho natin na droga ho dito. Na ngayon lamang nga po ay doon sa pinag-uusapan sa paglipat ng ating night market ay maganda hong malaman ng lahat na tanging hangarin ho ng ating mahal na alkalde, katulad ho nating lahat na miyembro ng ating Sangguniang Panglungsod ay ang iayos. At sigurado naman na hindi basta-basta ho inililipat, kaya kung dati man ay napabalita ang paglipat ng ating night market, ito'y kaya hindi pa ho nagagawa ngayon, ito'y sa kadahilanan na sinisigurado natin ang paglipat ng night market. Kung tama ba ang paglilipatan ng ating night market, kung nararapat ba na dito sa lugar na ipinopropose kung saan nililipatan ang night market, ay doon natin ilalagay. Dahil gaya nga na sinabi kanina, ang involved dito ay kabuhayan ng ating mga tao at hindi lamang ho kabuhayan, pati ho ang kaayusan ng ating pong bayan. Any further discussion? The Honorable Lenato is recognized. Sa atin din pong naging committee hearing ay ating pinagbilin sa ating mga night market vendors na itong ating gawin nating tourist spot ng city. Dahil sa mga marami ng bayan akong narating din, ay kaagad ang mga turistang dumarating lalo't gabi, sanang night market. Okay. So yun po ang ating hamon sa kanila na ito'y kanilang ayusin. At ayon din sa ating initial na pakikipagpulong sa kanila, magkakaroon sila soon ng pare-parehong booth at magkakaroon ng isang magandang zoning upang sa gayon ay talagang dumugin ng tao na hindi nag-aalala sa seguridad. Dahil sa ngayon po, kung ang tatanungin ninyo ay kaligtasan ng night market, talaga pong zero. Dahil mismo pong ang Bureau of Fire Protection ang nag-certify na talagang hindi sila makadaan at walang passage upang nang sa gayon ay makaresponde sila kung sakaling magkaroon ng sunog doon. Kung kaya nga po ito, sa pamamagitan ng Night Market Committee, ay maiaayos po lahat ito at ang ating hamon sa kanila, ito ay maging isa sa tourist destination dito sa lungsod ng Lipa. Any further discussion? Amendment. Discussion? Amendment. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Chair. Just to put into amendments our discussion earlier, I move that we include as part of Section 2, creation of Lipa City Night Market Committee, Section B, duties and functions of the Lipa City Night Market under number 6, to formulate other rules and regulations necessary for the operation of the Lipa City Night Market, subject to the ratification of the Sangguniang Panglungsod. Any second to the amendment? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the amendment is approved. Next. Under Section 3, Night Market Site, to include the statement, since kanina po ay napag-usapan natin na meron din pong hinahanapan na appropriate venue, to include P. Torres Street from the corner of CM Recto Avenue to V. Malabanan Street and A. Mabini Street shall be closed from 6:30 p.m. to 2 a.m. daily to serve as a temporary site of the Lipa City Night Market until a more appropriate venue shall be determined through the passage of an amendatory ordinance by the Sangguniang Panglungsod. Any second to the amendment? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the amendment is hereby approved.
to also put into writing that yung pong mga ambulant vendors or stalls na wala pong permit ay violation also of this ordinance, to include under Section 5, Lipa City Night Market Vendors, letter E, setting up of stalls or ambulant selling without the necessary permit constitutes as a violation of this ordinance. Any second to the motion? Any second? Seconded discussion. The Honorable Linatok is recognized. It is not necessary to put that up because to include that because in section 3 nakalagay na po doon, all sidewalk vendors plying all kinds of trade along city road other than the foregoing site shall not be allowed. So covered na po yun yung mga ambulant vendors na sasala doon sa site. Thank you, sir. Considering the same, Mr. Chair, may I know if there will be an imposed fine dito po sa mga regular na every now and then po ay bumabalik po dito sa area na to? Because I understand also the sentiments of the Night Market Association. Nung cooperative po nila, yung pong sinabi dati na may sumabog po na isa pong vendor dito, part po siya ng illegal vendor. Kaya po, unfair din po sa image ng cooperative na sila po yung napapagdiskitehan lagi, considering na yung pong minsan mga ambulant at yung pong mga illegal pa ang nagkakos po sa kanila ng damage. The Honorable Linatok, ano pong makaka-cover dun po sa mga magtitinda ho na hindi kasama sa night market? Meron po, Mr. Presiding Officer, kapangyarihan ang Night Market Committee na mag-formulate ng mga regulations, regulatory measures, na ito naman nga po, kaya ng kagayang nabanggit, ay babalik muli sa atin. So, sa hanay po nila, malaman, pag-aralan nila kung ano yung kung papaano nila, kasi sila po ang mismong may karanasan na nakakasalamuhan nila, yung mga vendors na yan. Kasi nga ho, kagaya ng nabanggit noong committee hearing, ay pag sinaway mo'y patayan agad ang hamon sa atin, ay mga hindi naman taga rito rin sa atin at mga dayo din lamang po. Kaya po, sila na mismo sa hanay nila ang magre-recommenda sa atin ng mga kung paano nila i-regulate itong mga illegal vendors na ito at sila na din po makakapag-identify niyan. Dahil oras na linis na nila yan, siguro hindi na sila magkakaroon ng problema sa mga illegal vendors na ito. Any further amendments? A discussion? The Honorable Mendoza is recognized. Yes, Mr. Chairman, tungkol po dun sa nabanggit hong iyon, sa mga tungkol sa mga bolante, ang tingin ko po ay meron na po tayong existing ordinance regarding sa mga illegal vendors at mga bolante. So, I think kailangan siguro ay ma-incorporate na lamang natin dyan yung existing nating ordinance para hindi na superfluous ang Amenable, Mr. Chair, I would like to withdraw the amendment. Any further amendment? Under Section 10, Mr. Chair, Maintenance of Peace and Order, to include as letter C, the City Public Order and Safety Office. Any second to the amendment? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none? The amendment is hereby up. What's the pleasure of the Honorable Mendoza? Section 10 po yun, Section 10. Mamaya pa yung membership, si Attorney JR po mag-introduce. Any further discussion? Objection? Hearing none? The amendment is hereby approved. On Section 11, Mr. Chair, under the penalty provision, should there be any violation of the foregoing provision, a written notice shall be given to the stallholder, informing the same of the nature of the violation and giving the stallholder 10 days to remedy the violation. Violation of any of the provisions of this code shall be penalized by the following administrative fines. Any second to the amendment? Any second to the amendment? Second. Seconded by the Honorable Ibiste. Discussion? Objection? Hearing none, the amendment is hereby approved. Last on my end, Mr. Chair, to include a Section 15 transitory provision
No provision of this ordinance will deprive existing qualified stall holders of their slots provided they comply with the aforementioned requirements. Existing stall holders who already complied with the renewal of their business permits for 2014 shall be deemed to have complied with the requirements of this ordinance because we have already renewed, Mr. Chair, the business permits Any for second to the 2014. amendment? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The amendment is hereby approved. Thank you, Mr. The Chair. Honorable Makasait is recognized. Honorable Chair, I move for the amendment of yung section number 2 for the inclusion of our Senro office and the chairman of the local economic enterprise dun po sa ating night market committee. Any second to the amendment? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The amendment is hereby approved. Any objection to the committee report? There's an objection. Those who are in favor of committee report number 1 of the Committee on Economic Enterprise, please raise your hand. As amended. Please raise your hand. Nine? Isa lang. Those who are not in favor, please raise your hand. There's 10 in favor, 1 against. Committee report number 2014-001 of the Committee on Economic Enterprise is hereby approved as amended. Next. Ayan. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Number 1, annual budget of for CY 2014 of Barangay Pagulingin West. Refer to the Committee on Appropriations. Number 2, Barangay Ordinance Number 1-2013 adopted by Sangguniang Barangay of Barangay Inisluban, creation of traffic aid. Bantay Refer to the Committee on Barangay Affairs and Good Government. What's the Number pleasure 3. of the Honorable Linatok? Mr. Secretary. Number 3, Committee on Peace and Order and Barangay Affairs. 4, Committee on Peace and Order and Barangay Affairs. 5, Committee on Barangay Affairs and Ways and Means. number 6, Committee on Land Utilization. number 7, Committee on Land Utilization. number 8, Committee on Health. and number 9. Noted. Resolution and ordinances for third and final reading. The Honorable Joel Puwa is recognized. Good morning again, Mr. Chair. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of spouses Jose Damaso Lazo, Naungayan, and Edna F. Naungayan with an area of 109 square meters located in Barangay Sico from residential use to commercial use. Any second? Seconded by the Honorable Mendoza and Briones. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Mr. Arnil Garing with an area of 1,049 square meter, 0.25 square meters located in Barangay Sampaguita from agricultural use into commercial use for the third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Mendoza and Briones. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Alpa Angela A. Puente married to Jacob I. Puente and Ana Maria G. Amparo et al. With an area of 412 square meters, portion of the property with a total area of 13,837 square meters located in Barangay Bulbok
from agricultural use into commercial use for the third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Briones, Mendoza, and Makasaet. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Labista is recognized. Mr. Chair, I move for the enactment of an ordinance regulating the operation of the Lipa City Night Market with amendments for third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Briones. Objection? Those votation done during the second reading shall reflect on the third and final reading. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading as amended. Privilege, the Honorable Nilo Katipon is recognized. Sa kagalang-galang hong Vice Mayor Eric Aplica, sa lahat ng konsihal, sa aking Tito Jean, tamayaw ka naman, makita ka ng taga-bastap na ating tutulungan. Yan. Ako ay may dalawang privilege fees. Ang una ay pure gold. Dahil na pure gold na sinasabi na ako ay sumasama sa aking mga kasama konsihal noong nakaraan na ito'y bigyan ng special use permit. Na ito ay napatigil noong January 4 sa kadahilanan na pinatigil daw ng mga konsihal. Naulit ko na ito sa privilege speech ko noon. Ako muli ay tumayo rito para sa pure gold na kung talagang hindi nila ipoprovide ang kalye doon sa likod. Dahil sila ho'y nagawa ng building. Ang pinagtataka ko dito, nagawa sila ng building na kung nagko-conflict sa ating SUP, tama ho si Konsihal Don Linatok doon sa privilege speech niya nung nakaraan. Kung hindi rin lang sila susunod, ay huwag na sila magtayo dito ng pure gold. Narito ho, ang nakalatag ho dito. Mag-provide ho ng loading and loading. Okay ho yun, siguro, meron. Pero yun yung hiningi ko, napaka-importante. Yun yung pilay go at saka ho yung Eslatore, i-connect nila sa likod. Lagyan ho nila ng kalye ang likod sa kadahilan ng sobra ng ahon traffic diyan. At sa sobrang ahon traffic ng Lipa, kung ano-ano na ho at kung sino-sino na ang naapektuhan natin dito. Maglagay ho, ang sinabi ni Konsehal Concon, maglagay ho ng pedestrian overpass. Kaya ho ako'y sumasama sa chairman ng Committee on Engineering. Kung hindi ito po-provide ng pure gold, na pure gold lagi nasasabi ko ay huwag na natin itong ipatuloy. I-provide nila ito para ho sila pumasok sa lusod ng Lipa. At dito sa lusod ng Lipa, dito ho nasusunod ang batas. Hindi ho nasusunod dito ang tao. So, ikalwa ko ho ang privilege speech. Referred to the Committee on Planning and Engineering. Is the Honorable Katipon willing to be interpolated? Wag lang ho English. Sige. The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Chairman, yan nga ho ay naging subject na ng privilege speech ni Konsehal Nilo Katipon noong nakaraang linggo at ngayon nga po ay binuksan niya po uli ang tungkol po sa pure gold. Gusto ko lamang pong malaman at kung pumapayag nga po ang atin pong proponent na ma-interpolate po, gusto ko lang ho malaman kung kailan ho ipinasa yung ordinansa pong iyan. Ang ordinansa ho ay pinasa noong September 16, 2013. So, ito na pong sangguniang ito ang nagpasa ho. Ito sangguniang ito. At tayo ho, ang dalawa ay second devotion pa rin Kailan po napatigil ang construction po? Noong January 4, pagkatapos ng piyesta ng pinagtungulan. January 4 po napatigil. Ay di ibig sabihin po noong sila'y nag-uumpisa na ng construction, hindi na sila sumunod hindi na sa sila ordinansa. nag-comply Ang akin yung tinatanong dito sa pamagitan ng chairman ng Committee on Public Works, bakit inallowed ng planning na ito'y matuloy dahil ang ganda ho ng hinihingi ho natin hindi ho kasunduan. Ang hinihingi ho natin karsada para umalwan ang traffic. Yang gawin na bigyan ng building permit.
para ho sa Oo, hindi ho construction. magko-construction kung walang building permit. Ay, paano ho nabigyan ng mga building permit at necessary permit po yan kung hindi po sila nagko-comply ng ordinansa? Ay di siguro ay kulang sa visitation ng engineering. Ay, Tama lang naman ng bigyan ng building permit mag-construct. Kailangan naman bisitahin ito ng engineering kung mali at hindi nagko-conflict sa ordinansa. Ito ho ay dapat ipatigil na noon pa. Ngayon ho, humihingi na naman sila, umapila. Sila kung umapila sa Sangguniang Panlusod ay sumulat na nahingi na reconsideration. Eh tayo nahingi rin na reconsideration. so Mr. Chairman, Ngayon gawin nila ang ating nakalagay sa SUP. So Mr. Chairman, yan pala ho'y naipasa po natin. I-recap ko lamang po, naipasa ho natin ang SUP noong September. Nagkameron ho ng construction, nagkameron ho ng gawaan, nagkameron ho ng permit, hindi pala ho nagko-comply sa ating pong ordinansa. At noong January 4 lamang po napatigil. So I think, Mr. Chairman, ay ito po'y kailangan aksyonan kaagad ng ating Sangguniang Panlunsod. Sa kadahilanan po na ang ordinansa po ng Sangguniang Panlunsod pala ay pwede hong hindi ipatupad at naipapatuloy po ang isang construction o isang pagawaing bayan. Kaya maganda po at nabuksan po ng ating pong kasama na si Consel Nilo Katipon ang bagay na iyan para ho mapag-aralan po natin at nang malaman pa rin ho natin. Ito na po ang umpisa para ho malaman natin yung mga ordinansa ho na ipinasa ho natin dito sa Sangguniang Panlunsod na hindi po na-implementa o nalalabag na rin po ng atin pong mga kasama. Palagay ko po naman, meron po tayong mga ordinansa na nararapat doon sa mga lumalabag ng ordinansa ng Sangguniang Panlunsod at dapat po maipa-implementa po ng ayos ang atin pong mga ordinansa. Yun lamang po, Mr. Chairman. Salamat ho. Discussion? The Honorable Monte Alto is recognized. Paglilinaw lang po, yan po ay nung pina-approvean dito ay akin pong sinabi na kinakailangan pong magkaroon yan ng kalye doon sa likod. Yan po ay aking pinropose. At yan po ay sinang-ayunan ng ating mga kasamahang konsihal. Yan po nung committee hearing ay ako po'y umattend kahit po hindi ako member ng Public Works. At kausap po namin mismo, at yan po ay on record, kausap namin mismo ni Konsihal Makmak yung representative ng Pure Gold at sinasabi namin na hindi namin aaprubahan kung hindi kayo maglalagay ng road network dyan sa likod. Upang sa ganon ay maiwasan ng trapiko, mawa-one-way natin ang Pilaygo, lahat ng palabas ng Sabang ay doon dadaan sa likod at ang labas ay Isla Torre. At yun naman pong papuntang East District ay dito po sa Pilaygo ang daan, one-way na po yon. So yan po ay aming sinabi sa representative ng Pure Gold. At sinabi namin na aproba namin ito kung kayo ay papayag na magkaroon ng road network. Kaya po doon sa ating SUP ay malinaw na nakalagay doon yung aming proposal na yon, provided na magkaroon ng road network. Kaya po yan, na-approve, pinayagan sila at nangyari na nga po ang construction, nakita natin na may violation. Kaya naman po, ang ating sinasabi sa Pure Gold, kung sila'y nakikiusap, dito ay sana ay ginawa na nila yung approved na SUP. Kaya naman po sa aking mga kasamahan, ako po'y nakikiusap din sa inyo na para po sa lungsod ng Lipa, para sa trapiko doon sa lungsod na yon, na ngayon pa lang ay buhol-buhol na, ay atin pong ipatupad sa Pure Gold na ito ang ating pinayagang SUP magkaroon ng kalye doon sa likod na yon. Salamat po. Wala. Katipon? So, salamat to. Gusto ko hingin din ng permission ng Vice Mayor sa ikalawa kong privilege speech. Kung wala na po, you'll proceed to the next privilege. Before the next privilege, the Honorable Monfero is recognized. Good morning ho, Mr. Chair, at sa mga kasama ko rito at sa ating mga bisita. Gusto ko lang ho i-clarify kasi nasambit ho ng ating kagalang-galang ni Katipon na may pagkukulang ho ang Committee ng Public Works. Bilang ako ho yung chairman ng Committee on Public Works, gusto lang ipaalam sa ating lahat na ako ho ay naging chairman ng committee ba effective po November 4.
At nung aproban po yan, ang committee chairman po niya ng panahon po ng ating kagalang-galang, Konsyal Macmacluwansing. Yun lamang po, maraming salamat. Wag dispensa ho kay Konsyal Kwan, hindi ho yung committee, kundi ho yung inspector ho ng mga engineering. Ang pagbisita ho nila doon sa building, dahil ho once to kasi yan ay building permit, in-issue yung building permit, magkakukuhan ho yan ng construction. Sa construction ho, phase by phase yan. Ngayon nga ho, natayo na yung building, nawawala ho yung ating mga hinihingi sa kanila. So, kung hindi pa nga ho napatigil noong January 4, ay hindi ho natin mapapansin lahat. Kaya ho, ito ay hindi ho ang committee, kundi ho ang department na ng mga inspector ho ng ating mga inspection team dito ho sa ating kwan. So, na maganda na rin naman ho ito nangyaring ito at nag-collection na ho sila na kung hindi nga ho tayo susunod sa batas, at wala ho silang paghahawakan, eh hindi naman ho ito karapat-dapat ho. At talagang pagrespeto at pagkuhan sa batas, ay ito ho ay dapat nating sundin. Kung ano hong naroon sa batas, kung may ordinansa ho ang Sangguniang Panlunsod, ay kanila namang itong sundin at ito ho ang pinagkasunduan at tayo ho'y inihalal at ibinoto ho ng mga tao at tayo ho'y pinagkakatiwalaan. Proceed na po tayo sa next privilege. So, the next privilege speech ko po ay... What's the point of order? Related also to the pure gold matters, Mr. Chair. The Honorable Linatok is recognized. Dito po kasi sa request ng pure gold ay ang gusto nila ay sa kanilang pag-aaral ay mali ang ating binigay sa kanila na special use permit. Kaya po hindi rin ako sumasang-ayon na ito ay baguhin dahil pag binago natin ito para natin sinabing mali ang sangguniang panlunsod. Na kung saan ito naman ay bago natin inaprubahan ay pinag-aralan natin ng mga haba-haba. Tayo nga ho ay naparatangan pa na kaya ito ay pinahaba natin ng pagpupulong ay dahil daw tayo ay may hinihingi. Ito po ay kahit sino ay pwede magpatunay at kahit sino ay pwedeng tumindig kung ang sangguni ang panlunsod kaya inaprubahan. Ang pure gold ay dahil kami ay merong tinanggap o merong kaming hiningi. Wala po. Kaya po ngayon ay matindi yung aming paninindigan na ito ay hindi i-grant sa kanila dahil still ang aking stand po dito, hindi natin kailangan ng pure gold dito sa lungsod ng Lipa kung ang masasakripisyo ay ang flow ng traffic na wala pa nga po ang pure gold dyan ay napaka-higpit na ng traffic dyan sa barangay Sabang papuntang East District dito sa Pilaygo. Na kung ang sasabihin naman po natin ay trabaho ang may ibigay sa atin ng pure gold ay bilangin ninyo kung ilan ang po pwedeng maging empleyado niyan. At sisiguruhin ko sa inyo, mas marami pa ang manggagaling sa Maynila o sa ibang lugar na daladala ng pamunuan ng pure gold kaysa sa mga mapapabigay sa atin. At ang mapapabigay sa atin diyan ay ang mga maglilinis nila, ang mga maintenance siguro ho ang mapabibigay sa atin. Pero yung mga key positions diyan ay hindi rin tayo. So makikinabang din lamang po niyan sa pure gold ay ang pure gold. So dito po maapektuhan pa ang pamilihang bayan ng lungsod. Kaya po ako hindi sumasama na ito ay ating baguhin na mawala na ang pure gold, wag lamang masakripisyo ang kapakanan at trapiko ng ating lungsod. Salamat po. Salamat po. The Honorable, you may proceed to your next privilege. Nung sunod na privilege speech, ito ay kaninang umaga, ako ay habang papapunta City Hall, narinig ko ang ating kagalang-galang na Vice Mayor na ni-interview sa radyo. At ito ang topic nila, ito yung bus stop. At ito ho, isang araw mismo akong pumunta doon sa bus stop. At ito naman ho ay binisita ko sila na ang akin ay nagsalita ako sa kanila statement na tayo ay makiusap sa punong lungsod. That is my statement. Ang akin ho din tayo ho rito sa lungsod ng Lipa ay sa payabong. Umuunlad ho ang bayan ng Lipa, nandyan ho lahat ang mga negosyong nagsidatingan, at yan naman ho may mga feasibility study. Hindi ho pupunta ng lungsod ng Lipa mga yan, kung hindi ho yan mga yan kikita. Nagkaroon ho ng previous administrasyon ng isang resolution. Resolution na ang Grand Terminal ng SM Sumart na siguro hindi ho nalaman ng ilang mga kasama natin konsyal na doon ay may mga existing terminal ang lungsod ng Lipa. At ang existing terminal ng lungsod ng Lipa, yung mga van, doon kay na Miss yung taga DepEd, nandiyan yung kay Mr. Salipeño na jam,
Nandyan yung Big Ben, yung private property ng Big Ben na parking ng RRCG at saka po ng Alps. At ito ho, noong 1990, kami ho, nung panahon ngayon ay mga konsyel ng Lipa, ito ho ay nalipat mula doon sa Diamond Jubilee ni Bibong Mendoza. Ang bus stop na ito papunta ho dito sa private property ng Big Ben. Para ho, nung panahon ngayon nagsisimula ng umunlad ang lungsod ng Lipa. At hindi ko lang ho matandaan kung ito ho ay nagkaroon ng mga ordinansa pa noon o ito ay executive order. At ito ho ay naging tradisyon na naroon ho ang tigilan ng bus sa DPWH property sa highway. Hanggang sa ito ho ay nung bandang pahuli, ito ho ay nagkaroon ng pagkakataon. Ang aking kaibigan kasama kong Consuel Leo Peña na magkaroon ng hanap buhay doon at nagkaroon ng mga stall. At yung mga stall na yan ay naroon dahil sa mga bus na ang bus naman kaya naroon ay nagsasakay ng pasahero. Yan ho'y domino effect. Ang akin ho din ako'y humihiling sa kagalang-galang na sangguniang panlungsod na ito ho'y asap. Madaliin ng committee, kung sino mang committee ang public hearing dito, na ano baga talaga ang ating patutunguhan. Dahil sasabihin nga, hindi naman apektado ang mga magtitinda, ang inalis lamang ibas. Yun ho ang bread and butter ng mga magtitinda. Ang bus na may sumasakay na pasahero. At ako ho'y nagsusumamot, humihiling sa ating kagalang-galang ni Mayor na ipagpaliban muna ho ang implementasyon ng pagbabawal ng pagsasakay ng pasahero dito ho sa atin sa bus stop at doon ho pumupunta sa Grand Terminal ng Shumart. At ito ho'y isa lang ho sa isang public hearing, isang konsultasyon sapagkat nagko-conflict na ho. Ang kanilang implementasyon ho ay wala hong ordinansa ang sangguniang panlungsod. Kung hindi ho natin lalagyan ito, dito may dalawa tayong abogado. Si Atty. Makasa at si Atty. Concon. Ako hindi abogado at marami ho dito experience. O may mga konsultan. Bakit hindi ho tayo ngayon linggong ito magpatawag na isang public hearing ang komitiba? At malaman ho natin na yung bagang mga magtitinda ngayon ay apektado o hindi apektado. Kung ako ho yung tatanungin, malaki yung apektado sa magtitinda. Sapagkat yan hong bus stop na yan, hindi lang naapektuhan yung pasahero, naapektuhan magtitinda, naapektuhan ng tricycle driver, jeepney driver, van, lahat hong yan. Kaya ho isang masusing pag-aaral. Hindi ko ho sinasabing mali yung Grand Terminal na Shumart. Mapag-aralan ho natin. Maaring Grand Terminal yon, Shumart. Pero nandini pa rin yung bus stop na pwede pa rin makinabang ang mga mamamayan ng lungsod ng Lipa, higit ho ang mga magtitinda. Kung hindi ho natin tutulungan ng mga ito, wala hong tatakbuhan na ang mga taong ito. Tayo lang hong pwedeng takbuhan ito dito. At ang atin lang hong magiging sagot diyan ay magkaroon ho tayo ng isang ordinansa na titibay para sa lahat at ang lahat ay makikinabang. Magandang umaga ho sa ating lahat. The matter brought up by the Honorable Nilo Katipon is referred jointly to the Committee on Peace and Order and Public Transportation. At akin pong ang ating pong mga chairman po ay magpatawag po agad ng madalian pong committee hearing para po malaman ho natin ang punot dulo po ng problemang ito. Before the Honorable Mendoza, the Honorable Makasayat is recognized. Sa ating pong presiding officer. In addendum lang po doon sa ating pong diniscuss ni Konsehal, ating kagalang-galang Konsehal Nilo Katipon. Hindi lang po lingid sa kalaman ng lahat na ako po bago lang din po dito sa ating sanggunian na sa aking pong pagkakarating dito ay ang alam ko po sa aking pagkakaintindi ay nakapasa na ang ordinansa para doon sa ating Grand Terminal. MOA, doon sa MOA po at na ratified ang MOA po natin dito sa ating po sanggunian. Akin lang po siyempre po ay at akin hong binabati siyempre ang ating mga magtitinda po dito po sa ating bus stop na
talaga naman hong maapektuhan. Wala na pong question diyan dahil sa lahat naman ng pagbabago ay hindi maaaring walang maapektuhan dito po sa ating ginagawa. But then again, ako'y gusto ko lang pumasok doon sa step by step na pangyayari dito po sa ating MOA. Yung MOA ho ay naaprubahan at na-ratified ng ating sanggunian. Pero doon sa pagka-ratify ho natin doon sa sanggunian, I assume, dito po, hindi naman ho natin i-ratify ang ating MOA nang hindi muna pinagdaanan din ng ating pong bawat membro ng ating po sanggunian panglunsod. Dito po, doon po sa katanungan po ni Konsehal, hindi man ho katanungan, doon po sa kahilingan ni Konsehal Nilo Katipon regarding po doon sa naapektuhan ng magtitinda. Ako po'y kanina may kinakausap doon sa aking likod kung ano po ba ang napag-usapan. Dahil ito po'y sa aking pagkakaalam, although alam ko po meron po tayo kanya-kanyang mga dahilan kung ano po yung ating mga paninindigan, bakit gusto natin lumipat, bakit hindi natin gusto lumipat. Kasi po sa aking pagkakaintindi, although this will be discussed as mentioned kanina ng ating pong kalagang-galang na Vice Mayor, na ito na po sa mga komitiba, bawat komitiba ay ito po inirefer na. Ang aking pong pagkakaintindi kasi, ang ating pong magtitinda, ang silang bibigyan ng sila yung may priority doon po sa paglipat doon po sa ating Grand Terminal. But then again, gaya nga po na sinabi kanina ni Tatay, ay iba naman ang sitwasyon doon sa ating Grand Terminal at ibang sitwasyon doon sa ating bus stop. Pero ako po gusto ko lang rin po dahil ito ipapaliwanag ko po isa-isa at ako po doon sa karamihan naman doon sa mga magtitinda sa bus stop. Dahil ako'y napunta rin ho diyan at ako'y nakain din po doon sa ating bus stop. Noong nangangampanya, ako'y nandyan din po. Ay ito po yung ating masusi naman nung pinag-aaralan dahil doon po yung sa MOA ho natin, ito'y gaya nga sinabi ko, ako'y babago pong dating dito po sa ating sanggunian, ay gusto ko po linawin na ang pagkakasabi at paliwanag, ang priority po ay ang ating pong magtitinda ng bus stop. Sunod doon naman sa mga existing terminals dito sa lungsod ng Lipa. Ito po yun naman po siguro yung na-discuss ko as regards dun sa mga magtitinda dito sa ating bus stop. Aayusin po natin at katulong po natin sina Konsehal Nilo at lahat ng mga members ng sanggunian dito kung ano po yung win-win solution para po dito po sa ating Grand Terminal. But then again, gusto ko pong i-discuss yung sa kahilingan naman ni Konsehal Nilo regarding dun sa ating existing terminals sa lungsod ng Lipa. Kanina po nabanggit din ho natin yung ating pong kasi dito sa ating pagtingin ho dapat sa ating Grand Terminal ay kailangan din po nating tingnan hindi lamang po ang Grand Terminal pero lahat ho ng proyekto dito po sa lungsod ng Lipa. Kasi ang proyektong Grand Terminal ay hindi naman po one way yan. Ang aking pagkakaalam sa pakikipag-usap po natin sa ehekutibo, ang plano po ng ehekutibo ay buong Lipa ang gusto pong pagandahin. Ang ating pong ang ating po dito ay kanina nabanggit din ni Konsehal Raul Monte Alto yung magpapatayo ng pay parking doon po sa ating pong palengke. Atin nung pansin at kailangan nung maintindihan din ng ating mga kababayan, bakit tayo kailangan magpatayo ng parking building, bakit nagpatayo ng Grand Terminal, bakit isinasaayos ang lahat ng bagay ho dito sa lungsod ng Lipa, bakit may mga plano pa doon sa ating sports complex. Ito po, ulitin ko po muna dito po sa ating mga kababayan dito po sa mga magtitinda sa bus stop. Ito pong ating ginagawa ay hindi rin naman gagawin nang hindi ho ikinukonsulta at kinakausap po. At ang alam ko nga po yung nagpunta sa inyo ang CSWD ho natin, nakipag-usap, sa pamumuno ni Lerma Lailo, nakipag-usap sa bawat magtitinda po dito sa atin ng bus stop. Dito po kasi sa ating pagtingin po sa pag-angat ng ekonomiya ng lungsod ng Lipa, dito po tinitingnan din natin yung lalo-lalo na sa pagdami ho ng tao dito sa lungsod ng Lipa, ay alam ho natin maapektuhan ho yung ating mga nakasanayan. But then again, sa pagdami ho ng mga tao sa lungsod ng Lipa, sa pagdami ng pumapasok dito, sa pagdami ng mga sasakyan, ay yung dami rin po ng yung problema ho natin sa Kayusan, tayo nagkakaroon ng problema. Binabati ko rin po yung mga samahan ho ng ating sa PEDUDAP. Yan po yung sina Vice, sina mga presidente, iba't ibang mga lakad. At ako po gusto ko muna sabihin din sa inyo dahil ako in constant communication kina Pangulong Solano, dito po sa mga iba't ibang presidente ho natin ng ating mga terminal. At sigurado naman ho, itong ating paggawa ng ating Grand Terminal, although nandyan na yan at naaprubahan na ng sanggunan na ito bago po ako dumating, ang pagtatayo ng ating Grand Terminal, ay sigurado naman po makikipag-coordinate at makikipagbigay alam kung ano po ba ang ating pong nararapat na gawin. Siguro po dun sa ating mga mag-jeep, kita ho natin yung problema rin po natin sa dami ho ng ating mga tricycle.
At dito po sa dami ho ng ating mga tricycle, yan ho kalimitan pag tayo nag-uusap, dahil ho sa kalaman ho ng lahat, ako'y umupo rin ho sa kaunting panahon bilang CPOS chief dito po sa lungsod ho ng Lipa. Kaya ho nakilala ko ang iba't ibang mga presidente ho dito. Dito po yung nakausap at binabanggit ho nila at amin napapag-usapan ang problema sa traffic, ang problema ho ng mga magsasakay, kung saan ba sila sasakay. Although ito pong lahat ay aking binabanggit at maarahil ho yung maraming pwedeng magalit, merong pwedeng makakaintindi, pero ito yung lahat imadadaan natin sa usapan naman ho. Kaya nga ho, sinabi kanina ni Vice Mayor na ipapatawag po kayong mulit lahat. At ito po yung ating pag-uusapan kung ano ho maganda. Ako hihilingin ko na lamang po dito po sa ating mga vendors, sa ating bus stop, na ating pinupuntahan sa ating po mga nasa transportation group. Ito po yung wag po muna natin pangunahan ng emosyon. Ito pong ating gagawin na pag-uusap na ito. Dahil ito naman pong ating ginagawa at ang gusto rin po ng ating mahal na alkalde ay ang kaayusan dito sa ating bayan. Wala pong lugar na pangungunahan nating emosyon. Wag po tayo magpapadala na bigla, kung hindi ko man sinabing gagawin natin na bigla tayong susugod o kung may gagawin ho na kung ano man, wag po muna sana ho natin gagawin yan. Tayo po yung ating pag-usapan ito sa maayos na paraan, ating pong gawin ito sa tama, dahil asahan nyo naman po, kasama po ang ating Vice Mayor at lahat po ng miyembro ng Sangguniang Panglungsod ho dito, ay hindi po papabayaan ng ating po mga kababayan. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho uli sa atin pong lahat. Bago ako, gusto ko rin po sanang, Mr. Chairman, kung papayagan po natin na makapagsalita rin po ang representative ng atin pong Vendors Association, si Ruby Rosso. Pero bago ho sana natin mapagbigyan, ako po sumasama po sa kahilingan ni Konsehal Nilo Katipon na sana ho ay ma-hold ho muna natin ang paglilipat po ng bus stop sa kadahilanan nga ho na kahit po kailangan ho ng changes, pero ito gawi timely kaagad sa atin pong mga kababayan, timely ho kaagad sa nararanasan po ng ating pong syudad. Dapat nagawa kaagad na mailipat po ang ating pong magtitinda sa loob po ng SM. Samantalang hindi pa rin naman ho natin nakikita kung ano po talaga ang clear na guidelines ng paglalagay po ng bus stop sa loob ng Grand Terminal sa loob ng SM. May nakita po ako nung isang araw, may mga nakapag-ulit din po sa akin. Ang sabi po, ang Grand Terminal ay hindi 24 hours. So, meron ka po tayong Grand Terminal na hindi po 24 oras. Pagkatapos so, isasarado po nila, ililipat po uli sa may bandang Big Ben pagdating po ng hapon o bandang gabi. Yang gaho ay malilito lamang ang tao kasi titingin sa relo nila, alas 6 na ng gabi o alas 9 na ng gabi, sarado na ang Grand Terminal sa SM. Doon pala kami pupunta sa bus stop uli doon sa Big Ben. Nakasakay na po ng tricycle, nakabayad na ng pamasahe, pagkatapos ay lilipat na uli doon sa kabila at alas 5 na ng umaga, magbubukas na ang Grand Terminal sa SM. So madami pa rin ho siguro na kailangan pag-aralan ang Sangguniang Panlungsod. At kung yung mga naaprubahan po uli ay naaprubahan na dati, ay pwede naman po sigurong pag-aralan uli sa Sangguniang Panlungsod. At yun nga po, katulad nga po ng sinabi ni Konsehal Nilo kanina, ako rin po yung nakikiusap kung sino man po ang pwede nating lapitan, kung sino po ang pwede nating kausapin. Sana po yung mapagbigyan ang kahilingan po uli ng ating pong mga vendors dito po sa ating Sangguniang Panlungsod ay makikiusap din po ang inyong lingkod sa ating pong mga kasama para naman ho mapagbigyan muna kahit sandali at nang makita ho muna natin kung papaano po ang programa ng paglilipat po ng ating pong bus stop. Ngayon nga po ay sana iniimbitahan ko rin, Mr. Chairman, I move for the suspension of the rules, Mr. Chairman, to give way sa spokesperson po ng ating pong ng ating pong Vendors Association ng bus stop na andito po si Ruby Rose para po makapagsalita po ng kaunti para ho naman marinig po ng ating buong sanggunian kung ano po ang sitwasyon ng ating pong Vendors Association, Mr. Chairman. Before po kay sa spokesman po ng bus stop vendors, ay recognize po muna natin si Consejero Raul Monte Alto.
Mr. Chairman, salamat at ang ruling mo kanina ay atin kaagad na magpatawag ng committee hearing at public hearing with regards sa problema ng mga taga-Bastap. Sa tingin ko po ay ito ang isang solusyon na dapat agad nating gawin. Magkaroon po ng tamang komunikasyon ang eksekutibo, ang sanggunian at kayo para sa ganon ay magkaintindihan. Siguro naman po ay hindi pa ninyo alam kung ano talaga ang nakasaad at kung ano talaga ang mga gagawin ng ating eksekutibo. Importante pong malaman muna ninyo yon para sa ganon saka kayong mag-react kung ano ang mali o tama sa inyong palagay. Di ho baga? At ang atin naman pong eksekutibo ay ang plano po ay pangkalahatan ng bayan, pangkaayusan ng bayan. Una po niya siguradong tinitingnan ay ang trapiko upang maayos ang trapiko. Kaya po siguro naglagay ng Grand Terminal. Salamat din po at siguro'y tiningnan ng ating eksekutibo na may nag-o-offer ng libreng Grand Terminal. At yun nga po ay ang SM ang nagpagawa, nag-ayos ng terminal na yan. Yan po ay ginrab, sinunggaban ng ating eksekutibo para din po sa lungsod ng Lipa para makatipid ang lungsod ng Lipa. Yan po ang pangyayari. Kaya po ako'y naniniwala. Naniniwala po ako na ang dapat solusyon karakaraka ay ang karakarakang public hearing upang maipaliwanag sa inyo kung ano ang mga nakasaad at mga gagawin. Malay po ninyo, baka lalong mas mapaganda kung anong gusto nila. Pero may karapatan po kayo na sabihin naman kung ano ang inyong mga damdamin para sa ikagaganda naman ng inyong lagay sa inyong hanap buhay. Yan po ay nagpapasalamat ako sa ating Vice Mayor at siguro naman po kung saan ito na-repair na komitiba ay kinakailangan kung maaari po'y bukas na agad o mamayang hapon. Huwag naman palang mamayang hapon dahil mamayang hapon baka hindi maipaabot sa iba na may committee hearing o public hearing. Baka naman po bukas ay makapagpa-public hearing na upang magkaintindihan kung ano ang kinakailangan gawin ng eksekutibo at ninyo. Marami pong salamat. I'm declaring a 1-minute recess. We will session na resume. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Earlier on also ay na-mention din po ni Attorney Makasait regarding the implementation ng ating pong dito sa bus stop pursuant to the agreement in the Memorandum of Agreement po na sinain po ng ating city government in behalf of with SM. I-klaro ko rin lamang po, kasi ito po kasing sinasabi natin na MOA o Memorandum of Agreement na inaprubahan po ng Sangguniang Panglungsod. Inaprubahan po ito ng Sangguniang Panglungsod sapagkat mayroon po itong kasama na provision na nagsasabi na bagamat mayroon po tayong inaprubahan na SM Grand Terminal, mayroon pong provision na nakalagay na provided that public utility transport vehicles currently loading and or unloading in existing terminals with special use permits may continue to utilize the said terminals. Kaya naman po ito pong provision na ito ay nagbibigay ho ng kapangyarihan dun ho sa mga existing ho natin o nakatayo na o ginagamit na o sadyahong matagal nang naglo-loading and unloading para ho ipagpatuloy ang kanila pong operasyon. Kaya din naman po ito inaprubahan ho ng Sangguniang Panglungsod ay dahil naniniwala po tayo na kinakailangan din naman ho bago ho natin ipigilan o wag hong ipagpatuloy ang operasyon ho ng isa hong bagay ay talaga hong kailangan ho ng malawakang konsultasyon at pagpapa-implementa ho ng mga programa para naman ho maging maganda yung transition po ng atin hong pag-ooperate ng isa pong bagong terminal. At kung ang intention po ng implementasyon ng atin pong Grand Terminal ay tanggalin ho ang mga existing na mga terminal o pagbawalan ho ang loading at unloading sa mga existing ho na bus stop kagaya po ng narito po sa atin pong may highway, ay di sana po ay hindi na ho nilagyan ito ng Sangguniang Panglungsod ng Colatilla at sana ho hindi na rin ho ito ang inaprubahan ho ng ating executive.
At ang sa akin po ay hindi na rin ho sana pumasok ang SM kung hindi ito ang intention po nila sa ganitong agreement. But because the Sangguniang Panglungsod approved this with the amendment, SM entered into this agreement. The city government likewise signed on this agreement. It is but proper to also uphold ito pong ating pong nakalagay dito sa ating pong Memorandum of Agreement na to. And considering the same, Mr. Chair, sa tamang panahon po ay magre-request po tayo ng hanggat hindi po nagkakaroon ng public hearing pa po o ng ating pong committee hearing, ay magre-request po tayo ng isang status quo sapagkat nakalagay naman po dito sa ating Memorandum of Agreement na yung pong mga vehicles na ito, mga public utility transport vehicles na to, ay patuloy hong gagamit nito pong ating pong mga public loading and unloading areas na ito. Yun lamang po, Mr. Chair, at maraming salamat po. The Honorable Makasait is recognized. Mr. Chair, I just want to clarify po regarding the existing MOA. Hindi ko po alam but we could check po dun sa records natin. As far as I can remember, kung nabasa ko lang naman po dati, na yung pong ating SUP is existing, it would only exist until the establishment of the Grand Terminal. So, yun po hindi sa mga magtitinda, yun po ay yun po sa mga transport group. So, yun po yung magandang makita rin ho natin kung ano ho ba yung nakasulat doon po sa ating Memorandum of Agreement. So, para po maiayos na rin natin ang papel ng ating pong doon sa mga transport groups. Sige, ganito na lang po. Napakarami pong mga tanong, marami pong mga papeles, dokumento na kailangan po nating hanapin at iharap para malaman po natin kung ano po ba talaga ang dapat pong ipinatutupad. Ito po yung mangyayari lamang sa isa pong malawakan na public hearing na kung saan ay hindi lamang po ang mga vendors na nakaharap din dito ang taga SIPOS, taga SM, at lahat po ng mga agencies na concerned. So, bilang pagwawakas po, tayo naman po lahat ay napagbigyan ng magsalita. Atin pong papayagan po ang ating representative po ng vendors na mag-apela sa sanggunian, pero ang inyo pong apela dito po sa sanggunian ay parang isang statement po lamang dahil ang tunay pong pagpupulong ay mangyayari sa isa pong public hearing na kung saan ay lahat po ng mga tao or agency na concerned ay kailangan pong kaharap upang magkaroon po tayo ng tamang desisyon. I'm suspending the rule to accommodate Miss Ruby Rose. Chinito. Rule suspended. Magandang umaga po sa ating lahat, sa aking mga kasamaan, sa inyo po kagalang-galang at sa lahat po ng konsehal at lahat ng naririto. Iisa lang naman po ang aming hinihiling. Tingnan din po naman ninyo kung ano nagiging epekto nun sa amin. At ang tanging kahilingan po namin sa inyo, habang pinag-aaralan po at isinasagawa po ang batas na yan, ibalik naman po ninyo sa amin ang terminal habang may basusing pag-aaral. Gutom na po ang inaabot namin. Ang aming mga vendor parang mga pusang nagtatago sa SM. Hindi sila makapaghanap buhay ng maayos. Maging kami, wala na po kaming magawa sa aming buhay kundi magbantay. Dati kaming busy lagi sa aming mga trabaho, halos hindi na kami makapahinga. Ngayon, puro kami pahinga. Ano ipakakain namin sa aming pamilya? Sana naman po sa inyo kagalang-galang na Vice Mayor, sa ating pong butihang Mayor, kay Engineer Lopez, at sa lahat po ng concern sa bagay na ito. Kami po ay inyong tingnan, kawaan, at pantay-pantayin po natin ang ating batas. Ang huli po namin kahilingan, habang pinag-aaralan po natin ninyo ito, ibalik po muna natin ang transportasyon sa kanilang destinasyon. Yun lang po, magandang umaga. Maraming salamat, Ruby Rose. At asahan po ninyo na bukas din po ay ang komitiba po ay magtatawag po ng hearing para sabay-sabay po nating mapag-aralan po lahat ng mga detalye at magawa po natin ang paraan kung ano po ba dapat ang ginagawa para po sa kapakanan po ng ating mga vendors. Session resume. Urgent matter, the Mr. Secretary. Urgent matters. Before the urgent matter, the Honorable Briones is recognized. Privilege. Magandang umaga po. In behalf of the chairman on the Committee on Barangay Affairs and as chairperson on the Committee on Good Government,
I move that the request of the Barangay Tangob, Barangay Tangway, Barangay Lodlod, Barangay Ocho, and wait lang. Referred to the And the Barangay Inusluban for the creation of various positions be considered as urgent. any second for urgency. Seconded. Discussion. Objection. Hearing none. The matter brought up by the Honorable Briones is hereby declared as urgent. And likewise, Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the approved ordinance creating the different barangay positions of the various barangays mentioned earlier. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Katipon, Monfero, and Makasait, Mendoza, Puma. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you, Mr. Chair. The Honorable Dinatok is recognized. Mr. Chair, I move that we consider a privilege. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Privilege, Mr. Chair, considering also ito pong ating pong narinig na information regarding po sa atin pong media na hindi daw ho pinapasok dito po sa atin pong building ng City Hall upang mag-cover po ng ating session. Nais ko lang po sanang buksan ito sa atin hong malayang talakayan. Sapagkat ito hong weekend na ito ay dito po tayo nag-spend ng weekend sa lugar po ng aking asawa sa Mabini, Batangas. Mabini, Batangas is more or less 30 kilometers or 40 kilometers away from the city of Lipa. Subalit, pagkatapos po ng misa na aking hindi naluhan, may lumapit po sa atin dito na isa pong prominent person dito po sa area na ito. At tinanong po ako kung totoo daw po ba ang balita na sa lungsod daw po ng Lipa ay ban daw po ang media sa sangguniang panglungsod. Medyo ako po yung nasaktan sapagkat ang impression po ay this is an order coming from the sangguniang panglungsod at tayo po mismo ang hindi ho nag-aalaw na i-cover po tayo ng ating mga media para po sa malayang pagpapahayag ng ating po mga saloobin o ng mga nangyayari pong kaganapan dito po sa loob ng City Hall. At akin pong niliwanag sa kanya na bilang tagapangulo po ng komitiba ng internal rules po natin ay wala ho tayong pinag-aagrihan, wala po tayong pinagkakasunduan na hindi ho natin inaalaw ang media. At sinabi nga po natin na in fact, for this term, consistent po ang pamunuan ng atin pong vice-alkalde sa pagkakaroon po natin ng malayang pagko-cover ng atin pong session dito po sa ating pong cable channel. Kaya po akin pong sinabi na wala pong katotohanan ang balitang ito. Ganun pa man po, Mr. Chair, tayo po ay nag-research. Ano po ba ito pong nangyaring ito na sinabing hindi daw ho nakapasok ang media? Sa isang online po na post ng isa pong online na dyaryo, nakalagay po na sinulat po at in-interview po ang isang nagngangalang Marlon Luistro na siya pong manunulat at palagay ko po yung nakikita rin ho ng ating mga kasamahan dito po sa Sanggunian na palagian din pong dumadalo dito po sa ating session hall. Sangayon po dito sa news post na ito, siya daw po ay pinagbawalan na pumasok dito po sa ating pong City Hall at hinarang daw po ng mga tao. At ang sabi daw po ay this is upon the order of Engineer Lopez. Sa isa naman pong article na basa po natin, nung in-interview po at kinuhanan po ng statement si Engineer Lopez, sinabi naman po niya that this is the policy of City Administrator Leo Latido. We tried to, the post tried to get the side of Attorney Leo kung ito po ba ay mayroong pong katotohanan. Subalit as of the posting, nung pong kanila pong article na iyon, he was unable to comment on that particular matter. For the record, Mr. Chair, this Sangguniang Panglungsod
is committed to transparency and accountability. Tayo po ay kasama ng ating Vice Mayor sa kanya hong layunin para po ang ating pong mga nangyayari dito po sa ating pong sanggunian ay maiparating po sa pinakamaraming tao at sa pinakamababang halaga. Kaya po wala pong ipinapasa ang sangguniang panglungsod na kahit na anong resolution, policy o kung ano man, ipinagbabawal po ang media dito po sa ating pong sangguniang panglungsod. At kung sino man po, kung may katotohanan man po ang balita na ito ay maaari hong mahablahan ng violation po ng local government code natin na nagsasabing all sessions of the sanggunian shall be public in nature. Ibig sabihin kahit sino, kesyo mahirap, kesyo mayaman, kesyo media, kesyo hindi, po pwede hong pumasok, manood anytime dito po sa session ng ating sangguniang panglungsod. And with that, Mr. Chair, I would like to move that we also pass a resolution, and this copy shall also be forwarded to all our media outfits, including radio and our known and registered papers of circulation here in the city of Lipa, informing them that the city of Lipa Sangguniang Panglungsod is implementing a 100% transparency and accountability policy, and all sessions are open to the public subject to the provisions and limitations of the local government code, and that they are always welcome to watch and cover the sessions of the Sangguniang Panglungsod, Mr. Chair. Referred to the Committee on Human Rights. Discussion? The Honorable Makasayat is recognized. Magandang tanghali na po sa ating mga kasama ho dito. I agree with sa ating pong kagalang-galang na Konsehala Concon Hernandez that we have this right of transparency, and we're and the Sangguniang Panlungsod is pushing the right of na lahat na dapat na nangyayari dito sa ating sanggunian ay pwedeng makita ho ng iba. But ako'y siguro kung ito po i-move na po ng ating kagalang-galang na Konsehala Concon, ay gusto ko rin po sanang idagdag na dito po sana, dito sa ating mga papapasukin po na ating although everybody has the right to enter here. But then again, when it comes to media, dapat po syempre responsible media ang ating pong papapasukin ho dito. Unang-una, let's first assure, dahil sa aking pong pagkakaalam ay hindi po lahat ng mga media establishments dito sa ating bayan have the necessary permits. From NTC, from dito po, siguro yun po dapat idekahon na kung tayo po yung if media would be allowed to enter here and to cover us, dapat po sana kasama na rin ko sinire-regulate, hindi lang naman po dito sa lungsod na Lipa, kundi po sa buong bansang Pilipinas, ay kailangan po yung responsible media ang ating pong pinapapasok ko dito, and that necessarily involves na kailangan ay may tamang permit sila sa NTC. Siguro po pagpupuntahin natin dito, tingnan ho natin ang kanilang mga permit. And then second, although dito po syempre kasama na rin ho sa responsible media, and I'm sure ang ating pong kagalang-galang na Konsehala Concon would agree to me na when you get the position of one party, you should also get the position of the other party na kanila pong pinatutungkulan. So, minumungkahin ko rin po dito po sa ating kagalang-galang na Vice Mayor na kung sakasakali pong ating pong may pinakinggan at may binigyan po ng pagkakataon na pagsalitain dito po sa ating, dahil tayo ho rin na nagpapayag na pumasok po dito po sa ating sanggunian, ay kailangan po ikasama rin po dun sa kanilang responsibilidad na bigyan din ng pagkakataon na magsalita ang taong pinatutungkulan. Yun lang po. The Honorable Mendoza is recognized. Kung papayag po ang ating pong konsehal Makasait na kaunti lamang pong katanungan na rin doon sa inyo pong nabuksan at kaunting karagdagan. Interpolation po. Yes, maganda nga po yung nasabi ninyo na kailangan ho ay talagang regulated ang ating pong mga media, na kailangan po mabigyan ng pagkakataong makapagsalita ang bawat panig po ng mga ini-interview. Kasi lagi hong there are two sides to a coin, at lagi hong pagka meron hong nagsalita sa isa ay mapapagbigyan po ang isa po na kailangan mapagbigyan din ng isa. Kanina rin po nabanggit nga ho ninyo na kailangan po may mga permit pa ang ating mga media para payagan po natin pumasok dito. Kailangan po ay nakaregister pa rin ho sa NTC. Pero ang akin po lamang katanungan, kung ito po ay hindi papasok bilang media at ito po ay papasok bilang isang ordinaryong mamamayan ng lungsod ng Lipa o ordinaryong mamamayan ng
dito naninirahan sa atin po sa ating bayan. Paano po natin i-regulate ang kanya pong status bilang media man kung ito po ay pumapasok bilang isang ordinaryong mamamayan? Tama po ang concern ng ating kagalang-galang na Konsehal Bibong Mendoza na as one of the issues dito po sa ating regulation at sa ating freedom of speech ay yung ating po na paano naman yung ating mga personal use. Siyempre, kailangan ho nating makita ang diferensya o yung delineation between personal use na at yung ating mga personal spectators kasama po ng ating mga kababayan. Iba po yan doon sa mga nagpapatakbo ng mga media establishments. Iba po kasing usapan niyon. Kasi kung yung mga personal lamang, wala ho tayong problema at yan po mababiolate po natin yung freedom of speech kung sila po ating pong pipigilan sa pagpasok dito, sa pag-record sa atin, yan po'y sigurado po at mapapahamak ang ating pong sangguniang panglungsod. But then again, I'm only suggesting this kasi po ang ating pong pagpayag dito po sa pagpapasok po ng media was coordinated through the sangguniang panglungsod at it was made formal yung ating pong pagpasok po dito. Kasi po sa akin, ito naman po kung sasang-ayunan lamang din ng ating pong samahan, ng ating pong sanggunian na kung tayo po ang ating pong ginagawa ay dahil nga po formal, ay kailangan po being responsible din naman po sa atin, tayo bilang mga konsehal ng bayan at membro ng sangguniang panglungsod, ay ating pong maging responsibility din tayo at i-push din ho natin na tumulong din tayo dun sa pagre-regulate dun sa mga media po dito sa ating bayan. So, ito naman po, gaya ng sinasabi ko, I'm not curtailing o hindi ko po pinipigil ang karapatan ng bawat mamayan sa freedom of speech. But syempre ho, kasama naman ho sa freedom of speech, ito naman po yung nasa ating batas, hindi ho absolute ang freedom of speech natin. Meron pa rin hong may mga limitations ang ating pong freedom of speech at kailangan po ay nasa ayos lahat at tayo po bilang mga government officials, kailangan isa ho tayo sa mga gustong magpatupad ng kaayusan po at ma-push din ho natin na wala naman ng problema, i-cover tayo na i-cover. Sa akin naman wala naman ng problema yan. Ang sa akin lang dapat ay nasa sa tama rin naman at we give ample opportunity to everyone who's being subjected to doon po sa kung ano man pong kaso o kung ano man pong pinag-uusapan dito po sa ating sanggunian. The Honorable Linatok is recognized. In addition to the comments of Attorney J.R. Makasait is that yun pong freedom, it entails responsibility. And when we say freedom and responsibility, it should be good to both. Kaya nga po, we should not only be hearing two sides of the coin, no? Na ang nadinig lang natin ay isang bahagi na ilathala, napanood, napakinggan ng ating mga kababayan. Alam naman ho natin na nagkakaroon agad ng paglilitis sa magitan ng media exposure ang ating mga kababayan, lalo tigit medyo makitid ang pangunawa na hindi nabigyan. Sana po ay ang atin lamang dito sigurong pinupunto din ni Attorney JR is pag nilabas ang isang issue ay kasabay na kaagad. Kagaya ng mga napapanood natin sa mga telebisyon na meron kaagad sagot. Ano? Kung ni-raise itong isyong ito, meron agad sagot. Kasi pagka pinatagal po natin, no, ang isang bagay na na-expose at walang sagot, siya na yung nagiging katotohanan. Kaya nga po, it entails responsibility. Maliban, ang intensyon ng isang media practitioner ay talagang makapanira ng isang personalidad. Ano? Pero kung intensyon ng isang media practitioner ay mapalabas ang isang katotohanan, makapagbigay ng tamang impormasyon, ay lagi po itong magiging balanse na merong ganitong issue at merong kaukulang sagot. Yun lamang po siguro ang naistukuyin ng ating kagalang-galang na ABC President. Kaya nga po siguro, bilang makita natin yung mga professional media practitioner, ay talagang yung mga binanggit pong mga requirements ay dapat po siguro na yun ay makita natin sa ating mga pinatutuloy sa ating bahay tahanan. The Honorable Mendoza is recognized. Doon nga po sa mga nabuksan ho natin ngayong talakayang ito, kasi po ang tanong naman po diyan na nasagot na nga po kanina ng ordinaryong mamamayan po ay pwede hong pumasok. Tapos so ang media ay parang i-curtail pa rin ho natin. Sa tingin ko naman po ay hindi po nararapat na pagbawalan ho natin dito ang media rin na pagpasok.
kahit bigyan ho ng kaunting regulasyon. Basta ho wag lamang silang mag-iingay dito sa loob ng Sangguniang Panlunsod, wag lamang po sila magsasalita ng makakaabala sa Sangguniang Panlunsod. Kasi, Mr. Chairman, sino po ang magde-determine kung ang isang journalist ay responsible po? Hindi. It is not up to the Sangguniang Panlunsod para ho ma-determine kung ang isang journalist ay responsible o hindi. Meron po siguro nararapat na ahensya o nararapat na organisasyon ng mga broadcasters o mga journalist ang siya ho magde-determine kung ito po ay responsible ang kanila pong mga isinusulat o ang kanilang mga nababanggit. At palagay ko rin naman po ay nakalagay rin po sa ibang mga report nila na tinry po nilang kontakin din yung mga ibang person na involved, ay hindi nga lamang po na kontak, hindi po sumagot, o sa iba pong kadahilanan ay meron pong dahilan kung bakit hindi po nakasagot. Palagay ko yung pagbibigay liwanag na rin. Kasi hindi naman po lahat ng tao ay may interview, lahat po ng tao ay maisasama po sa kanilang pagsusulat. And ang importante po diyan ay maipaliwanag po natin at maiparating po natin sa ating mga mamamayan ng lungsod ng Lipa, o hindi lamang po sa mamamayan ng lungsod ng Lipa, katulad nga ho rin nasa barangay, nasa bayan po ng Mabiti, dito ho sa buong Pilipinas, na ang Lipa ho ay hindi ho pinipigilan ang media na pumasok at manood po dito sa Sangguniang Panlunsod. Kaya po sana'y maiparating po natin yan sa atin pong mga kababayan. Lahat po ng tao ay pwede hong manood at pumasok po sa Sangguniang Panlunsod, Mr. Chairman. The Honorable Katipon is recognized. So siguro timing ho yung media. May media ho ko din yung nakita kanina. Patago-tago. Ikaw yung malayang makakapunta sa Sangguniang Panlunsod at dito ho ang ista nating presiding officer. Vice Mayor na, department head pa natin, ay welcome ho dito ang media. At doon sa naputol ho kaninang issue, akin ho pakikiusap sana Vice Mayor, na atin hong ma-request ang ating secretary na makipag-dialogue sa executive about the status quo, about the bus stop, kung ano man ho, at para ho may resulta namang sarado tayo, at akin hinihiling ho sa chairman ng kung ano man, kung sino man chairman ng committee, na madaliin ho ito at makita natin kung ano talagang kahinatnan ho ng ating resulta ho ng ating committee hearing nito. Public hearing, para ho malaman natin kung sino ang boses ho ng tao, ay di siya ho natin susundin. Salamat po, Konsyal Katipon. The Honorable Makasait is recognized. Point of clarification lang din po at para sa ikakaalam din ho ng lahat ho ng ating mga nakikinig dito sa ating Sangguniang Panlunsod. Tama po ang ating Konsehal Bibong Mendoza na definitely hindi po ang Sangguniang Panlunsod ang ating pong ahensya ng gobyerno na may karapatan o may authority para ho isaayos ang ating pong mga media. Siyempre ho, nandyan ang NTC at saka may mga samahan ng broadcasters ng Pilipinas. But then again ho, akin lang iulit ulit and I just want to reiterate na being mga public officers, ay tayo rin po ay mayroon din sa ating sinumpaang tungkulin na kailangan tayo kasama at kaagapay doon sa mga pagpapatupad ng mga batas na hindi lamang ho yung sa ating jurisdiction pero yung sa pangkalahatan na batas na pinapatupad sa ating bayan. Meron pa ho, comment lang po from the chair as head po ng Sangguniang Panlunsod. Ito pong regarding po sa coverage po ng Sangguniang Panlunsod, ito po isang administrative na ginagawa po natin para po ma-implement natin ang accountability and transparency program ng Sangguniang Panlunsod. Tungkol po sa mga media na gusto pong manood dito, ay isa lang po ating masasabi. Open po ang Sangguniang Panlunsod sa lahat po ng mga media man or hindi na gusto pong manood sa Sangguniang Panlunsod. Ang atin lang pong hinihiling ay sana po ay i-regulate po nila ang kanila pong sarili. Hindi na po tayo makikialam bilang tayo po ay isa rin pong body. I-regulate po nila ang kanilang sarili, be responsible, and as much as possible ay kunin po nila ang both side po na kanila pong kino-cover. And after that, okay na po tayo, wala naman po tayong
wala po tayong ibang magagawa dahil ang Sangguniang Panglungsod po ay naniniwala na ang media po ay nakakatulong po sa atin para po mas marami pong tao na makaalam kung ano po ang ginagawa ng atin pong sanggunian. So, kung wala na po, we'll proceed to our urgent matters. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, provided here with us is the endorsement of the city budget officer regarding the approved annual budget for the calendar year 2014 of the following barangays, which I am requesting to be considered as urgent, Mr. Chair. Any second for the annual budget of various barangays? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The matter brought up by the Honorable Linatok is hereby declared as urgent. Mr. Chair, I move that we pass resolutions concurring the approved annual budgets of the following barangay. To read, Barangay Bagong Pook in the amount of 5,443,307 pesos. Barangay Calamyas in the amount of 1,331,940 pesos. Barangay Anilao in the amount of 2,220 pesos 761 pesos. Barangay Anilao Labak in the amount of 2,062,374 pesos. Barangay Bulbok in the amount of 3,295,094 pesos. Barangay Kumba in the amount of 2,122,391 pesos. Barangay Latag in the amount of 2,831,754 pesos. Barangay Pag-Ulingin East in the amount of 1,703,171 pesos. Barangay Pinagtung Ulan in the amount of 2,141,152 pesos. Barangay San Guillermo in the amount of 1,342,133 pesos. Barangay San Lucas in the amount of 3,944,983 pesos. Barangay Pag-Ulingin Bata in the amount of 1,428 pesos 893 pesos. Barangay Pusil in the amount of 1,250,018 pesos. Barangay Inusluban in the amount of 5,113,059 pesos. And Barangay San Celestino in the amount of 1,833,051 pesos for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Any other matters? If there's no other matters to discuss, and if there's no objection from the floor, the session is adjourned.